Hi guys! Ngayong araw nga ay uuwi tayong Isabela. Samahan nyo kami sa aming biyahe. Share ko lang. Dahil ilang linggo na rin akong nandito sa Metro Manila at miss na ni Daddy si JM. Tapos si JM merong tumubong kuliti sa mata niya kaya nag-worry rin kami. Kaya nag-decide siya na umuwi ngayong weekend. Pangatlong beses ko nang sumabay kay Jay sa pag-uwi sa probinsya kaya malamang sa malamang ay aabutin na naman kami ng 10 hours sa daan. Kapag kasi mag-isa lang siyang bumabiyahe is parang inaabot lang siya ng 8 to 9 hours. Ang pahinga lang talaga namin dyan ay kapag nasi-CR ako or naggagas kami. Ang goal nga naming dalawa dyan ay maghanap ng murang gas station. Kasi grabe, habang pauwi kami, ang mahal na talaga ng mga gas. After namin kumain ay umuwi na rin kami. Kasi dadaan pa kaming Unita para bumili ng pasalubong para kay JM. Nung panahon na nga yan guys, binibilisan na rin talaga ni Jay ang mag-drive kasi excited na siya na umuwi at makasama si JM. Pagdating talaga sa mga ganito guys, na-appreciate ko yung asawa ko dahil kahit na sobrang layo, sobrang nakakapagod yung pagta-travel, ginagawan talaga niya yung best niya para makauwi at para makasama kami nung anak niya. Kapag talaga mayroon siya sa tabi namin, hindi na ako nag-worry kasi nga super alaga ni Jay sa anak niya. Ang hinahanap nga na pasalubong ng asawa ko dyan is yung ball na may ring na pwede kay JM kasi 1 year old na siya. Nakahanap nga kami pero yun nga, maliit lang yung bola niya kaya ang ginawa ko, bumili kami ng maraming ball. Gusto sana namin is yung medyo malaki pa dun. Pero pang adult na yung nandyan at hindi nakasya sa ring ni JM. After nga nyan guys, ay diretso uwi na kami. 12 PM na kami nakarating dyan guys at tignan nyo naman yung bata, takang-taka. Kung sino ba tong mga tong naka-helmet na to. Habang naghanap pala ako ng work guys, si mama yung nag-aalaga muna kay JM. Super grateful din talaga ako guys kasi nandyan sila na nakasuporta sa amin. Pagkakita ko nga kay JM, grabe, mapapasabi na lang talaga na, ay Lord, ang bilis talaga ng panahon. Ang laki na niya. Natawa nga dyan yung asawa ko dahil pagkakita sa kanya ni JM is inabot sa kanya agad ni JM yung kamay niya. Sobrang saya ko kasi kilala talaga niya yung daddy niya. Kasi guys, pag umuwi yan si Jay na mag-isa, nititigan muna niya yan ng mga ilang minutes bago niya ma-recognize na, si daddy pala to. Tapos ngayon, grabe, parang siya na mismo yung nag-aabot ng kamay niya. Naawa nga rin ako kay JM kasi nga, tinubuan siya ng kuliti sa mata. Akala ko kagat ng ipis, pero yun, kuliti pala. Dal-dal rin niya dyan, parang ang dami niyang kwento na gustong sabihin sa amin ng daddy niya. Banding nila ng daddy niya yung pagmumotor. Pag ikot-ikot dito lang naman sa malapit. Kaya tinuturo niya yung motor ng daddy niya. Kaso mainit pa nga dyan, kaya sabi ng daddy niya na mamaya na lang, paghapon, pag medyo malamig-lamig na. Kaya ang ginawa nilang mag-ama ay yun, buksan na lang nila yung pasalubong ni daddy. Excited na nga rin si JM dyan, pero pagdating sa mga ganyan, mas excited yung asawa ko. Mahilig din kasi talaga sa mga toys si Jay. Kaya excited siyang mas lumaki pa si JM kasi nga, meron na siyang PS4 na naka-ready para sa kanya. Meron na siyang big gun para kay JM. Kahit hindi pa kayang laruin ng bata, binibili na niya. Wala pa kaming pahinga dyan, pero pagdating namin kasi sa bahay, parang hindi na namin na-feel yung pagod. Pagkakita namin kay JM, hindi na namin na-feel yung pagod. Parang gusto na namin makalaro, makabanding agad si JM. Iba talaga pag may anak ka na. Totoo nga na parang pagkakita mo sa anak mo, nawawala lahat ng mga pagod mo sa trabaho, sa kung ano man yung ginagawa mo araw-araw. Dami ko lang din talagang na-realize ngayon. Ang goal talaga namin mag-asawa ngayon is yung maging maganda yung buhay namin para maibigay namin yung best para sa aming anak. Ayan lang guys for today's video. Salamat sa panonood.